zero-tolerance policy on VIP treatment. It was directed by no other than the Secretary of the Interior and Local Governments. Inaasahang may makukulong pang mga personalidad na sangkot sa flood control projects anomaly. Batay ito sa pahayag ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice. Kabilang na rito ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Sabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment na ibibigay sa mga ito. Anya, mahigpit ang babala ng kanilang hepe hinggil dito at maaaring maalis sa serbisyo ang gagawa nito. He reminded wardens na ang gagawa po niyan will be subject to administrative case and at the extreme case ay dismissal from the service. Ito ang sagot ng kawanihan sa nakikita ng publiko na kapag matataas na opisyal ng gobyerno ang nakukulong, magaganda ang detention cell. Samantala, tiniyak naman ni Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musngi na gagampanan nila ang kanilang tungkulin bilang miyembro ng hudikatura para sa resolusyon ng mga kaso kaugnay ng infrastructure projects. Binigyang diin ito na sensitibo sila para sa hiling ng taong bayan na itaguyod ang hustisya. To perform whatever it takes to dispense justice. We are mindful of the rule of law and that is our only core concern. Sa mga kasong nakasampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control projects, may guidelines anya silang sinusunod lalo na ang ibinigay ng Supreme Court. So definitely we will perform our role as magistrates and jurors as far as those infrastructure issues are concerned. Ang ombudsman ang maghahain ng kaso sa Sandigan Bayan. Kapag ang mga opisyal ng gobyerno ang sangkot, ang Sandigan Bayan ang hahawak sa kaso kapag ito ay may salary grade 27 pataas tulad ng isang direktor ng isang ahensya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.